Mga paraan upang matakot na mawala ka sa ka-LDR mong lalaki. Yes, mga kamamay, mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot siya na mawala ka, lalo na kung LDR relationship kayo. Okay? So kalimitan mga kamamay, kapag long distance relationship, minsan, okay, hindi na nagkakaroon ng oras, hinahayaan ka na lang ng isang lalaki sa araw-araw. So ngayon, mas itataas natin ang pagkatakot ng isang lalaki, lalo na kung kayo ay nasa LDR relationship na mawala ka sa kanyang buhay. So kung gusto mo yung ganyang klase ng advice, isa lang palaging hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at mag-like sa ating video at mag-comment kung halimbawa gusto mo pa shoutout, akong bahala sa iyo. So kung nagawa mo na po mga kamamay, yung mga bagay na yan, maraming salamat at malaki na po ang tulong niyan dito sa ating channel. So, ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot na mawala ka? Okay? Sa lalaking ka-LDR mo. So, ito yung una mong dapat gawin. Dapat may maipagmamalaki ka at may kakayanan kang kumita ng sarili mong pera. Yes, mga kamamay. Kasi kung halimbawa yung lalaki nasa abroad, ikaw nandito ka sa Pilipinas, alam naman natin, napakarami ng temptasyon pagdating sa abroad eh. Unang-una, hindi nyo alam, hindi nyo nakikita ang ginagawa ng isang lalaki. Hindi nyo alam kung mamaya nagdolo ko na pala siya, hindi nyo pa alam. Kasi layo niya eh. Pero papaano siya magiging focus sa'yo at magkukumit sa pagiging loyal? So, kailangan yung may ipagmalaki sa kanya. Kailangan nakikita niya na meron siyang nakikita sa iyo na nakakayanan para hindi kanya iwan. Dapat, meron kang kakayanan na kumita ng sarili mong pera. Dapat, meron kang kayang ipagmalaki sa kanya. Yung tipong kahit mawala siya, walang mangyayari sa iyong masama. What I mean is, kahit mawala siya, hindi ka mamumroblema sa pera. Hindi ka mamumroblema sa atensyon. Hindi ka mamumroblema sa pagmamahal niya. Yun ang ibig kong sabihin mga kamamay. Kailangan ipakita mo na meron kang trabaho, may pinagkukunan kang pera, may negosyo ka, o kung ano pa mang bagay na dapat kaya mong ipagmalaki sa kanya. Yung tipong hindi ka nakadepende palagi sa kanya sa lahat ng oras. Yung iba dyan, porke, okay siya, nasa abroad yung kanyang asawa, doon na dumipende. Naging tamad na. Hindi na humanap ng racket, hindi na sumideline, hindi na ipinrove sa lalaki na meron din siyang buhay, na meron siyang kakayanan kumita ng sariling pera. Naging palaasan na eh. Kaya yung lalaki, once na hindi nagpadala, ang laki ng problema mo. Once na hindi nagparamdam, ang laki ng problema mo. Paano kanya iingatan? Paano siya matatakot na mawala ka sa buhay niya? Kung lahat ng bagay nakaasa sa kanya. Pero kung aalisin mo kamamay, yung pag-asa sa kanya, yung palaging umaasa ka lang sa ibinibigay niya, matatakot yung lalaki. Matatakot yung lalaki na mawala ka sa buhay niya. Bakit? Kasi nga, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ka umaasa sa kanya. Kahit ipiting ka ng lalaki na tipong hindi siya magpapadala, walang problema sa'yo. Diba? Kaya hindi ka control ng isang lalaki. Wala siyang masasabi, wala siyang masasakit na masasabi sa iyo pag lumipas ang panahon o dumating yung oras na talagang umasa ka na talaga sa kanya. At ayaw nyo rin siguro mga kamamay na may marinig sa kanya in terms na kapag humihingi kayo ng pera, dami pang naririnig. Diba? Sakit nun mga kamamay. Kaya kung gusto nyo ulitin ko, kung gusto nyo na matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa kanilang buhay, lalo na LDR kayo, ipakita nyo na may sarili kayong buhay, na may kaya kayong ipagmalaki at may sarili kayong pera. Okay? So number 2, dapat alam niya na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Yes, mga kamamay. Kasi po, pag nalaman ng isang lalaki na yung lahat ng oras mo nasa kanya na, yung tipong hindi mo kayang mag-survive sa araw-araw kapag hindi kayo nakakapag-usap. Yung tipong gusto mo, lagi mo siyang kausap, lagi mo siyang ka-chat, lagi mo siyang ka-video call, which is hindi naman yung tama, hindi naman yung po pwede. Ipakita niyo mga kamamay sa isang lalaki na kapag nasa LDR relationship kayo, hindi lang sa kanyang atensyon ninyo. Hindi lang sa lahat ng oras, inihintay mo siya. Yung iba kasi dyan, katatapos lang mag-usap, hihintay na naman yung ilang oras. Walang ginagawa. Ipakita niyo rin na may mundo kayo sa labas ng inyong relasyon. Yung tipong pwede kayong lumabas, bumisita sa inyong mga magulang, sa mga mahal niyo sa buhay. Magsaya rin kayo, wag lang puro lalaki, wag lang Diyos isang lalaki kasi pahirap din po yun. Lalo kang iiwanan ng isang lalaki kapag nakadepende ka sa kanya. Lalo na't wala siyang nakikitang
mga taong pinag-expendan mo ng oras, yung tipong hindi ka nagiging masaya sa iba, bakit hindi mo subukan na maki-join sa mga kaibigan mo, maki-hangouts din paminsan-minsan? Gaya ngayon, Papasko, makipag-party-party ka din. Kung may Christmas party sila, sumama ka, maki-join ka. Pakita mo sa lalaki na may sarili kang buhay. Hindi ka lang sa kanya nakadepende. Hindi lang hinihintay mo palagi siya. Pag ganun mga kamamay, hindi matatakot ang isang lalaki na mawala ka. Bakit? Kasi lagi kang nakadepende sa kanya. Lagi kang naghihintay sa kanya. Siya lang yung kasiyahan mo. Sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Which is pag gumawa siya ng kasalanan, nagloko siya, hindi siya mangangamba kasi wala kang ibang tatakbuhan, pipiliin mo pa rin siya kasi nasa kanya ang kasiyahan mo. Which is ayoko mangyari yun. Kaya please, piliin nyo ring makisama sa iba. Huwag nyo ipakita na siya lang ang mundo nyo. Okay, sa ganyang paraan mga kamamay, matatakot ang isang lalaki na iwan ka o mawala ka sa buhay niya. So next, kapag nakikita niya na marami kang source of happiness, gaya nga nasabi ko sa inyo mga kamamay, hindi matatakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya kung sa kanya lang nakadepende ang inyong saya, ang inyong pagngiti. Kaya kailangan nyo rin humanap ng different source of happiness sa inyong buhay. Huwag lang kayong dumepende sa kanya. Hindi nyo dapat idepende ang inyong saya, ang inyong feelings, ang inyong nararamdaman sa isang lalaki. Yung tipong pag nagkaaway kayo, pag nagkatampuhan kayo, malungkot na kayo buong buwan. Huwag ganyan. Kailangan pag nag-away kayo, dapat meron kang ibang source of happiness. Yung tipong mga kaibigan ninyo, pwede kang mag-share ng iyong nararamdaman. Sabihin mo, friend, dapat mga babae lang ha, friend, nag-away kami ni jowa. Ilang araw na rin kami hindi nagkakaimikan. Ilang araw na rin akong tinitiis. Ang ginawa ko, hindi rin ako nagparamdam muna. So, pag ganun may pagsasabihan ka, yung mga kaibigan mo mga babae, nadadivert yung sakit, hindi talagang buong-buo mong tinatanggap. Kasi, merong nakakapagpasaya sa iyo eh. Kahit paano, nawawala-wala yung sakit eh. Pag nakikita mong ngumingiti yung mga kaibigan mo, nadadala ka na rin. Kahit paano, temporarily, nawawala yung sakit. Ganun pong ibig sabihin. You need to have a different source of happiness. You need to find. Okay, nasa sayo yan. At choice mo yan kung paano mo i-handle yung mga problema pinagdadaanan ninyo. At pag nakita ng isang lalaki na marami ka palang source of happiness, mababawasan ng away ninyo. Kasi nga, imbes na mag-focus ka sa lalaki, mag-focus ka sa ibang tao. At iisipin din ng isang lalaki, dahil mga lalaki yan, na baka sa ibang tao kung mag-share ng nararamdaman, huwag naman sana sa ibang lalaki. So, advance din mag-isip ang isang lalaki. Kaya, may iwasan niyang awayin ka, may iwasan niya magkatampuhan kayo, at matatakot siya na mawala ka sa buhay niya. Di ba? Napakaganda. Find your source of happiness. So, next, kung may paparamdam mo na pwede kang mawala kapag sinasaktan ka niya, yes, mga kamamay, matatakot ang isang lalaki pag alam niya na hindi unlimited ang pagmamahal mo. Pag nalaman niya na kapag inabuso ka niya ng pananakit, ng damdamin, pwede kang mag-leave, pwede kang lumayo, pwede kang umalis, pwede kang mag-no contact rule, diyan madadala ang isang lalaki. Huwag niyong hayaan mga kamamay na tinitiis niyo ang isang lalaki dahil sa kanilang ego, dahil sa kanilang pride. Huwag niyong hayaan. Kung alam niyong mali sila, huwag niyo silang habulin. Huwag niyong hayaan na kayo ang maghabol sa isang taong mali ang ginawa. Yan yung mga maling tao ang bumalik, magsisi, ang mag-approach muli sa inyo kung alam niyo sila yung nagkamali. Kung halimbawa ang pinararamdam ninyo na pwede akong mawala, minsan kasi tatikimin ninyo ng no contact rule. Kung alam niyong inaabuso kayo, alam niyo sinasaktan kayo, alam niyong wala ng care sa inyong nararamdaman, patikimin ninyo ng no contact rule. Walang kahit ano, walang paramdam, walang message, walang chat, walang miss call, paminsan-minsan ka lang mag-uploads, my day, paminsan-minsan lang. Sa ganon, may intriga ang isang lalaki. Dadala ang isang lalaki at hindi ka na niya hahayaan pang mawala sa kanyang buhay pag alam niya na anytime o pwede kang mag-skip, o pwede kang mawala, at o pwede kang lumayo sa kanya. And last, kapag pinapakita mong wala kang pakialam sa kahit na anong meron sa kanya, pag ganyan mga kamamay, hindi ka interesado sa pera mo, hindi ka interesado sa pera niya, hindi ka interesado sa yaman niya, hindi ka interesado sa kung anong meron pa siya. Pag ganyan ang mindset mo kamamay, matatakot ang isang lalaki na iwan ka. Matatakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay sapagkat ikaw yung babaeng hindi materialistic. Ikaw yung babaeng hindi nakadepende sa kung anong meron lang siya. Sinasabi ko sa inyo mga kamamay, magiging matibay ka at mas magiging matibay ang pundasyon mo sa puso ng isang lalaki kapag kaganyan. Huwag mo lang ipakita na interesado ka sa kanyang pera.
Huwag mong ipakita na interesado ka sa kanyang ari-arian sapagkat gagamitin niya ng isang lalaki laban sa iyo. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan yung gawin upang matakot ng isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay, lalo na't LDR relationship kayo. So, paano mga kamamay, kung nakarelate ka dito, mag-comment ka. Kung may katanungan ka, mag-comment ka rin. At huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment nga. So, paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.